since nangyari na nga yan, mag-adjust ngayon. Pare-pareho. Hindi kasi pwedeng ang mag-a-adjust lang si Sweet Mary. No? Kailangan mag-adjust din ni Brian. Okay, so ako'y makikigulo, no? Makikisawsaw ako dito sa isyung to ni Brian at saka ni Sweet Mary. Kasi narinig ko na sa live ni Ma'am Shi at saka sa ibang live ng mga nandirito sa Tekram community. And it has something to do doon sa daw sa mga nangyari sa mga inasal ni Brian at saka yung bali ang pinaka nag-trigger kay Brian is yung nung basahin ni Sweet Mary yung mga comment ng viewers, no, regarding kay Brian. So ang naapektuhan is yung birthday celebration. Hindi naman totally naka-apekto, no, kay sa birthday celebration ni Nanay Inda. In overall success yun. Pero syempre, pag mga ganitong may issue, and especially you're part of the family, at special occasion yun, so, di ba? So, medyo napag-uusapan. And yun nga, based kasi dito sa latest upload ni Sweet Mary, parang di sinasabi niya yung dahilan. Pero from previous upload niya rin naman doon, talagang nabanggit niya rin kung bakit hindi umatin itong si Brian. Okay? So, yun po yung lalamanin ng content ko na to. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo ng personal. And Katekram, no? Kahit na alam kong kilala ninyo si Pony Alde, ako rin po ay humihingi ng inyong suporta para suportahan po yung mga content ni Pony Alde. No? Alam ko, kapag Katekram ka, kilala nyo kung sino si Pony Alde. Bakit ko sinasabi ito? Kasi as far as all of you knows, pinopromote ko po siya from sa ibang community, like kay Daddy Frankie community, no? Because nakikita naman natin, and maybe some of you notice na medyo mababa yung views ni Pony Alde. So I'm encouraging the Kram family, please support, watch ninyo yung mga content ni Pony Alde, especially yung ngayon na meron siyang pinatayo ang pabahay na isang lolo doon sa lugar nila. And pilit niyang pinagkasya yung 21K na binigay ng mga sponsor din. So my point here is, if ever kapusin yun, and there's a possibility, no, kung malaki ang views niya, maganda ang mga views ng mga content niya, at least it will help, di ba? Para ma-extend kung ano man yung kailangang idagdag doon sa pinapatayong bahay ng kanyang beneficiary. Okay, so dito sa Tekram community or Tekram family, please tangkiligin nyo rin po yung mga content ni Pony Alde and tulungan nyo pong tumaas yung kanyang views so that YouTube will do the rest. Para ma-recommend po siya mismo ni YouTube. Mangyayari lang po yun kung makikita ng system ni YouTube na pinapanood yung mga content niya. And mangyayari lang yon kung susuportahan po ng Tekram community. Sa Daddy Frankie community, may mga manghilan-ngilan, no, na tumutugon, nanonood, and hopefully, no, may madagdag na sponsor, no, para kay Pony Alde. So, yun po. Okay? So, puntahan po natin itong gusto kong i-share, no, regarding kay Sweet Mary. No, ito po yung sa latest upload ni Sweet Mary, ito po yun no. Dito sa previous content niya, actually makikita din natin, pinaliwanag dito. Kausap ni Sweet Mary si
Teklito. Message ng mga negative about kay Yeah. Bryce. Ngayon, sinabi ko sa kanya, sinabi ko ngayon, bla 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 bla, ganyan. Eh, sabi niya, di na lang daw pupunta. Bakit sayang? Moment 2. Di ba nag-practice tayo kasama siya? Siyempre pwede hindi siya pumunta. Kulang tayo. Yun na nga eh. Siguro, di ko alam anong gagawin ko ba. Eh kasi, Aba, lambingin mo. yan nga sabi ko sa kanya. Oh, yeah, mga advice ni Teklito. Oh, totoo naman, lambingin. No, okay, kidding aside, most of Tekram family, alam po ninyo, kayong lahat po, alis lahat kayo. Ako nga, hindi ko pa masyadong alam ang background ng Suba siblings. But most of you know, di ba? Yung condition ng Suba siblings. And alam nyo kung ano yung naging role ni Brian sa kanyang mga kapatid. Di ba? And most of you knows kung ano si Brian. Di ba? Kasi isa sa ikinasama siguro ng loob ni Brian at nabanggit din si Mary is hindi raw ngumingisi si Brian. No, bihira daw ngumisi. Which ako noong pumunta ako doon at syempre mga kwentuhan doon. So naririnig ko na yun nga si Brian boyfriend itong si Sweet Mary. So kung papansinin mo talaga, hindi siya talaga yung tipong ngumingisi, no? So I thought it's normal. Di ba? Pero doon sa mga matatagal na sa community na to at yung mga nagko-comment na ganun, di ba? Eh, para po kayong baguhan. Okay? Para po kayong baguhan para hindi nyo po maintindihan yung sitwasyon ni Brian. Okay? Kasi hindi nyo po pwedeng sisihin si Sweet Mary. No? Kasi bilang partner, sasabihin niya yan. Di ba? Sasabihin niya yan kay Brian. Kung ganun man yung naging reaction ni Brian, yun yung hindi natin control. No? Yun yung hindi natin control. And of course, kay Brian din, di ba? Alam mo na yung pamilya ng girlfriend mo is into social media. Di ba? Sana hindi ka rin nagpa-apekto. Normal yun eh. May mga basher. Di ba? Kahit na sabihin natin na hindi ka ganun. Di ba? Hindi mo type yung mga ganun. Ayaw mong makakarinig ng ganun. Wala ka pong magagawa. No? Ito po hindi para kung ano pa man. Ha? Yung sa akin po yung opinion ko. No, hindi po ito paninira or pangbabash ka kahit kanino. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, most of you know kung ano ang sitwasyon ng Suba siblings. But it doesn't mean, syempre, kailangan lagi na lang bang mag-a-adjust yung nasa paligid. Mag-adjust ka rin kahit pa paano. Diba? And yung mga ganung bagay, dapat kahit pa paano, na ipaliwanag ni Sweet Mary. Wala po akong sinisihin. Binibigyan ko no po ng punto bawat senaryo, no? Sa mga viewers, no? Lalo na doon sa mga nakakikilala sa Suba siblings, dapat po naging maingat kayo sa sasabihin. No? Yes, there are some na talagang mabalasit yung bibig pag nagsalita. Di ba? So, doon po papasok naman yung pang-unawa rin ni Brian. Diba? Oo, hindi ka into SOCMED. Ayaw mo yan. But, the problem is, yung girlfriend mo at yung pamilya ay nasa SOCMED. So, if ever mayroong mang marinig na ganon, hayaan niya na lang. Huwag niya na lang intindihin. Diba? But on the part of Sweet Mary, dapat nung sinabi niya yun, in-explain niya rin. No? In-explain niya
the reason behind kung bakit nasasabi ng mga tao yun at kung ano yung kailangan niya. Di po ba? Hindi yon kasalanan ng iisang tao lang at walang may gusto nun. Hindi ninyo pwedeng salain ang sasabihin ng bawat magko-comment. No? Unang-una, nilagay yan dyan. Everyone is free, no, to express what they feel. So, doon sa makakabasa, pangunawa po yung pwede niyo ibigay or pwede niyo sagutin in a way na ipapaliwanag ninyo. So, doon naman sa mga taong affected sa ganong kwento, it's either sagutin nyo rin or ipagkibit-balikat nyo. Ngayon, sa sitwasyon ni Brian, which is totally different, no? Doon po papasok yung part ni Sweet Mary na hindi maganda naman na sinasabi niya para maging aware din si Brian. Di ba? Para maging aware din siya, malay nyo. Kasi sabi nga nila, mas okay si Brian ngayon. Di ba? Compare before. So, hindi ibig sabihin nun kakayanin niya na kung ano pa may maririnig niya iba. Pero hindi naman pwedeng hindi mo rin sabihin. Kasi nasa SOCMED yung buong pamilya ng nobya niya. Di ba? So, kailangan niya ring maintindihan kahit paano. At malaki ang part ni Sweet Mary doon para ipaliwanag. Hindi ko po sinisiraan. Wala po ako sinisiraan dito. Nililinaw ko rin, ha? Ako yung nagbibigay lamang ng punto. So, hindi po tayo rito nagbi-blame. Tulad ng sinasabi ko, ang comment section is anyone. Anybody can say anything. Ngayon, kung didibdibin mo yan, sino ang talo? Diba? Hindi sila. Kasi sila, nag-express lang sila ng sasabihin nila. So, express your opinion also. Explain your side. Diba? Oo, pwede mo rin namang hindi sagutin yan. So, kung wala kang balak sagutin, di dapat, huwag mo na rin ikwento. Diba? Ganun lang yan. Ngayon, since nangyari na nga yan, mag-adjust ngayon. Pare-pareho. Diba? Hindi kasi pwedeng ang mag-adjust lang si Sweet Mary. No? Kailangan mag-adjust din ni Brian. Oo, malaki ang naging improvement ni Brian. Malay mo, ito na uli yung point na mag-improve pa siya. Lalo. Di ba? Para mas maintindihan niya yung posisyon na kung nasaan siya ngayon. Inulit ko, hindi po ito paninira. Ito po ay opinion ko. Ito po ay, para sa akin is ay criticism na dapat tingnan natin. Hindi para isiping naninira. Okay? So, yun lang. Ang gusto kong ibigay na opinion ko. Dito kasi nga, kung kani-kanino ko na naririnig to . So, naging curious ako. Nakita ko rin yung upload ni Sweet Mary explaining yung kanyang reason. No? Walang problema sa pagsasabi kay Brian. But, may kaakibat dapat yung napaliwanag. And it should not be done, no, through message. Personal dapat na pinapaliwanag. Personal na sinasabi na may kasamang explanation. Di ba? Kasi nga, hindi alam ng tao na ganun siya . Di ba? Hindi alam ng tao yun. At maaring alam nung iba, siguro, naboboard na laging gano'n na lang yung nakikita nilang itsura ni Brian. Kaya siguro nagkapagsalita na gano'n. Okay? So, issue lang tayo mga katekram. Personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.